Ang susunod, si Lin Shuyu. Siya na naman, 17 taon na. Ang walang silbi ay walang silbi pa rin. Kahit 100 beses pa niyang subukan, walang saysay yan. Huwag kang mag-alala, sigurado akong kakayanin ko na ngayon. Pakiusap. Kahit ano na lang, magpakita ka. Hindi na ako mapili. Lin Shuyu. Pang 17 beses na bigong ritual, hahaha, sabi ko na sa inyo, kahit man lang daga, hindi niya may patawag. Ang kapal ng mukha niyang dalhin ang pangalang Shuyu. Dapat basura na lang ang itinawag sa kanya, mas bagay pa, hahaha. Nagkamali lang ako. Susubukan ko ulit bukas. Buisit, buisit, buisit. Bakit? Bakit ba hindi ko magawa? Ama, ina, napakagaling ninyo noon. Bakit ako? Bakit ganito ako? Hindi ako dapat umiyak. Kapag umiyak ako, ibig sabihin sumuko na ako. Hayaan mo na nga. May panggatong pa akong dapat sibakin bukas. Kung walang sagradong hayop, edi wala. Mabubuhay pa rin naman ako. Hahaha. Hahaha. Hahaha, tingnan nyo kung sino to. Ang henyo ng nayo ng yugo na 10 taon nang walang may pakitang kapangyarihan. Bakit hindi ka pa ba pinatalsik? Kahit man lang ligaw na manok, hindi mo may palabas. Umuwi ka na lang at magpakain ng mga baboy. Hahaha, tama nga naman. 17 taong gulang ka na, pero kahit anino ng espiritong hayop, wala ka. Hindi ka ba nahihiya niyan? Balita ko nga, namatay ang nanay niya dahil sa hirap sa panganganak sa kanya. Baka siya ang nagdala ng malas sa kanya. Ang ama niya noon ang pinakamalakas na tagasupil ng espiritu sa ating nayon. Bakit naman ganitong walang silbi ang naging anak niya? Guru Wang. Ako, si Shuyu. Ngayon na ang huli kong pagsubok. Kung wala ka pa rin koneksyon sa espiritong hayop, umuwi ka na lang. Ang iyong ama ang naging karangalan ng ating nayo noon. Huwag mo siyang bibiguin. Ayoko rin namang biguin ang aking ama. 17 taon na. Lumabas ka. Kahit isang daga o langgam. Kahit ano na lang. Sino namang buwisit ang sumipa sa akin palabas? Ang tamlay naman ng enerhiya rito, parang panes na lugaw. Lin Shuyu, ito na ba ang mahiwagang hayop mo? Hindi man lang kasing laki ng bola ng tae ng alaga ko. Ito, ang mahiwagang hayop ko. Isang tutang hindi pa man lang naiwawalay sa gatas. Hahaha, ano to? Isang tutang hindi pa naiwawalay sa gatas. Hahaha, sobrang nakakatawa. Ito na pala ang mahiwagang hayop ng henyo ng nayo natin. Mula ngayon, ikaw na ang magiging dilakad na kutsan ko. Tandaan mong pakainin ako ng 3 kilo ng merienda araw-araw. Kahit ano ka pa. Salamat dahil ako ang pinili mo. 3 kilo ng merienda, hindi pwedeng kulang kahit isang guhit. Ang ingay naman, anong klaseng walang kwentang ibon ba yan na nag-iingay sa hating gabi? HMP, 3 kilo ng mahiwagang prutas, hindi pwedeng kulang kahit isang guhit. Isang gudyaw to. Halimaw na kumakain ng tao. Sinong pumatay rito? Huwag mong sabihin ang tutang yon ni Lin Shuyu ang may gawa nito. Hahaha. Ang ingay kasi ng walang kwentang ibon na yan, pinatahimik ko lang naman siya ng kaunti. Ikaw ang may gawa nito.
Sino pa nga ba? Natutulog ako, tapos kung makasigaw at mag-ingay siya. Nakakainis talaga, sa tingin niya ba kaya niya ako? Nagmamayabang lang siya. Oo nga, oo nga. Pero nagugutom na ako. Nasaan na ang pinangga ko mong 3 kilo ng mahiwagang prutas? Mahiwagang prutas, ano kasi? Wala akong, ano? Sinabi ko ng 3 kilo, pero wala ka palang maibibigay. Mamamatay na ako sa gutom, mamamatay na ako. Haha, Li Xiaoyu, kahit aso nga hindi mo kayang pakainin. Bagay talaga ang mga walang kwenta, hindi man lang makakain ng sapat, HMP. Tama na. Napites ko to sa likod ng bundok, heto, sa iyo muna. Ang sarap, mayroon pa ba? 1 piraso na lang yan. Ano? 1 piraso lang. 3 kilo ang hinihingi ko, 3 kilo. Huwag ka nang mag-ingay. Sige na, gagawa ako ng paraan. Sa kaliwa, may amoy ng mahiwagang damo roon. Saan? Sa kaliwa ba? Hindi mo ba alam kung alin ang kaliwa at kanan? Lamang Zog, bilasan mong pitasin. Salamat Lin Xiaoxiang. Dahil tinulungan mo akong mahanap ang napakagandang mahiwagang halamang ito. Zhao Meng, sa akin yan. Bakit? Nakasulat ba ang pangalan mo dyan? Huminto ka. Hehe, nagagalit na ang tuta. Alisin mo nga ang marumi mong kamay. Ang leeg ko. Ang mga pag-aari ko, walang sino mang makakaagaw. Ang mata ko na to, madamo din pala sa pagkain. Sino kaya ang makakayanan ng 3 atake ni Zhao Mang? Bibigyan ko siya ng 1 set ng itim na kasuotang pandigma. Lalaban ba si Lin Shui? Huwag niyo na akong isama. Noong nakaraan, ginamitan mo ako ng maruming kapangyarihan para agawin ang mahiwagang prutas mula sa mga kamay ko. Halika nga, ipakita mo ulit sa akin ang marumi mong kapangyarihan. Maruming kapangyarihan. Lakas ng loob niyang sabihing maruming kapangyarihan ito, bubugbugin ko nako, dakilang ninuno, huwag na po kayong sumali sa gulo. Siya kaya ang pinakamagaling na estudyante ng guro. Sa harap ko, wala siyang binatbat. Li Xiaoyi, kahit napalabas mo ang munting tutang iyan, hindi pa rin sigurado kung makapananatili ka sa akademya. Pero kung makakayanan mo ang 3 atake ko, siguradong hindi ka na pauuwiin ng guro para magbungkal ng lupa. Kahit na ipinanganak ka talaga para maging magsasaka. Zhao Meng, huwag kang sumobra. Ako na ang lalaban sa iyo para sa kanya. Salamat, Suyu. Kaya ko na to. 3 atake, hindi ba? Kapag nakayanan ko ito, mag-aaral na ako ng mabuti sa ilalim ng guro nang walang inaalala. At huwag niyo na rin akong lolokohin pa. Siyempre naman. Pero kaya mo ba talaga, Lin Shui, huwag kang magpumilit. Kakasimula mo palang matutong mag-summon. Samantalang si Zhao Mang ay may 2 ng malalakas na mahiwagang nilalang. Malayong malayo ang agwat ninyo. Kahit sumali pa sa laban si Bobo, may papasa pa rin sa kanya ang espiritual na lakas. Hindi ka pwedeng lumaban ng ganyan pero kailangan mo pa rin gawin ang unang hakbang na ito. Salamat sa iyo, Suyu. Zhao Meng, huwag mong tutuhanin ng sobra. Hanggang doon lang dapat ang laban. Kundi ay hindi kita palalampasin bilang iyong guro. Hehe, naintindihan ko po, guro. Babasagin ko lang naman ang ilang ngipin niya, sapat na yun, masyado kang mapusok. Pakibantayan mo muna ang maliit na ito para sa akin. Sige, magsimula na tayo. Tandaan mo, walang seryosong sakitan. Li Shuyu, mag-iingat ka. Sige, Zuwai, sumugod ka at mag-warm up. Zhao Mang, walang seryosong sakitan. Zhao Mang, huwag kang gagamit ng nakamamatay na atake. Guro, pakiusap, pagsabihan niyo po siya. Kapag delikado na, maaari ka nang makialam. Ito lang ba ang kaya mo? May 2 pang tira, haha. Ang swerte mo rin,
Tingnan natin kung makakailag ka rito. Ha, isa na lang ang natitira. Kung luluhod ka ngayon at tatawagin akong lolo ng 3 beses, palalampasin ko ang atraso mo. May huling tira pa. Gusto mo na talagang mamatay. Aray, dahan-dahan naman. Halos masakal mo na ako. Pasensya na. Medyo kinabahan lang ako, huwag kang mag-alala. Taglay ang kaunting kapangyarihan na ibinigay ko sa kanya. Kayang-kaya niya na silang harapin. Mamatay ka na, walang silbi. Nagpupugay po, aking Panginoon. Hindi ko po alam na narito ang aking Panginoon. Panginoon, pakiusap, maawa po kayo sa aking buhay. Nga pala, mukhang gusto ako ng zuway mo. Tiyak na gumamit siya ng kung anong madilim na mahika para mandaya at umatake ng pataksil. Mamatay ka na. Tama na. Suyu, tapos na ang 3 atake. Napagdesisyonan na ang laban. Gusto mo pa bang saktan ng isang taong walang kalaban-laban? Nandaya siya. Paano naman siya nandaya? Nakasakay ka sa zuway, habang ang tanging sandata niya ay ang kanyang sariling katawan. Ikaw pa ang unang humamon. Napilitan lang siyang lumaban. Ngayong talo ka, hindi mo matanggap at gusto mo pa ring manakit. Kung gusto mong lumaban, ako ang lalaban para sa kanya. Bata, mukhang malalim ang tinatago mong galing. Ako. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari, huwag ka nang magpaliwanag. Nagawa mong salagin ang 3 atake ko. Sa iyo na itong itim na robe. Sinuot ko yan nung bata pa ako. Mukhang pareho ang laki ng katawan natin nung kasing edad mo ako. Sukat mo, tingnan natin kung kasya. Salamat po, guro. Suyuan. Huwag kang mamasamain, ayoko lang talaga makakita ng nang-aapi ng mahina. Pero bilib pa rin ako sa galing mo, ang tibay mong mabugbog. Hoy, gutom na ako, ang ganda ng pinakita ko ngayong araw. Kailangang dagdagan ng pagkain ko, 3 kilo ng espiritong prutas, walang bawas kahit isang guhit. Sige, Sanjan, aakyat ako sa bundok bukas para hanapan ka. Dapat magmahalan at magrespetuhan ang lahat, dahil iisang sekta at iisang nayon lang tayo. Hinding-hindi na natin dapat saktan ng isa't isa. Lalong-lalo na ikaw, Zhao Mang. Pangalan ko na naman ang tinawag. Patay, napakahigpit talaga ng matandang ito. Ibigay ninyo ang anak ng Zuan Bird, at hahayaan naming mamatay kayo ng buo ang katawan. Baka nagkakamali kayo, sinong anak ng Zuan Bird? Wala rito kundi mga simpleng bata mula sa pamilya ng mga magsasakat mag-aaral. HMP. Nagmamaang-maangan pa ang matandang haklubang ito. Ang amoy ng dugong Zuan Bird sa batang babaeng iyan. Akala mo ba dahil lang sa dambana? At sa pulang hiyas doon ay may tatago mo na ang lahat? Ang hiyas. Paano mo nalaman? Zir, napakahina ng katawan mo para maging isang sisidlan. Tuwing kabilugan ng buwan, nagwawala ang iyong dugo at magdurusa ka sa sakit na parang mamamatay ka na. Kung hindi ka agad pupunta sa dambana para sa binyag ng dugong maharlika, tutupukin ka ng apoy ng Zuan Bird mula sa loob hanggang sa maging abo ka. Tumahimik ka, bata pa lamang siya. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang dugo mo? Kahit isang patak lang nito, kaya nang bumuhay ng patay, at magpabalik ng laman sa buto. Pero hindi mo man lang alam kung paano gamitin. Napakalaking pagsasayang. Ang sisidlang iyan ang mismong kailangan ng aking Panginoon. Ang katawan ng muling pagsilang ng Zuan Bird. Duyo, ilayo mo rito si Suyo. 40 taon na akong nagtuturo at hindi pa ako napapagod. Kung gusto ninyong galawin ng mga estudyante ko, baliin ninyo muna ang tungkod kong ito. Lalabanan ko kayo hanggang sa kamatayan. Nang ahas pa kayong magwala rito.
Ito lang ba ang kaya nyo? Ang dugo ng banal na ibon ay napunta lang sa isang walang kwentang tulad mo, isang malaking kahihiyan sa sinaunang kapangyarihan ng mga Diyos. Huwag kang mag-alala, hindi ka papatayin ng Panginoon. Ang kailangan niya lang ay isang patak ng dugo mula sa sisidlan mong katawan. Sumama ka sa amin. Baya, protektahan mo ang iyong Panginoon at iligtas mo kami sa panganib. Durug-durugin mo sila para sa akin. Baya, pakiusap. Akala nyo ba kayo lang ang may espiritong hayop? Gudyaw, sumabak ka sa laban. Mahal na prinsipe. Sisimulan ko na ang espiritual na porma sayon. Talagang mahalaga pala ito sa akin. Suyu, huwag kang matakot. Amo ko, hindi dahil may pakialam ka. Ikaw si Suyu ng ating nayon. Guro, maliit na espiritu. Bigyan mo ako ng kaunting lakas. Napakagulo nyo naman, kasalukuyan akong nananaginip na kumakain ng mga ulap. Muli na namang sumulpot ang mga walang kwentang ibong ito. 1,000 taon na ang lumipas, ngunit wala pa ring pag-unlad ang inyong panlasa. Ang aking sisidlan, binugbog ng ganito ng ilang mabababang uri ng agila lang. Kapapahiya ako kapag nalaman ito ng iba. Pahihiramin muna kita ng kaunting lakas, siguraduhin mo lang na ibabalik mo ito sa akin. Hinding-hindi dapat magpakita ng totoong anyo ang kilin. Xiao Qiao. Xiao Qiao, gising. Xiao Yu, ako ito. Hindi pa rin siya gumigising. Isang araw at isang gabi na siyang tulog. Sinubukan ko siyang gisingin. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Sa wakas, napagtanto ko na, ang pambihirang hayop na ito. Hindi, isang banal na nilalang, siya ang maalamat na kilin. Masyado siyang mahina sa ngayon. Ang 3 hanggang 5,000 taong lakas ng kilin ay naging isang manipis na hibla na lamang. Ang pananatili niya sa anyo ng isang munting tuta ay sagad na sa kanyang limitasyon. Noong isang araw, sa laban niya sa 5 kalansay na agila, gumamit siya ng lakas na higit pa sa kaya niyang batahin. At pagkatapos, nakaranas ba siya ng matinding ganting pinsala? Katulad ito ng isang taong nagugutom at naghihingalo na lang. Ngunit pinipilit pa ring bumuhat ng 1,000 kilong bigat. Himalang nabuhay pa siya, dapat pa nga tayong magpasalamat. Kasalanan ko ang lahat. Napakahina ko kasi. Kaya napilitan siyang itaya ang buhay niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Baka kaya niya ginawa yon ay dahil gusto kanyang protektahan. Protektahan ako. Ang kilin ay isang sagradong nilalang. Kahit matalas ang dila niya, pero napakahalaga sa kanya ng katapatan. May malalim kayong ugnayan. Kaya naman, itataya niya ang kanyang buhay para protektahan ka. Hoy, walang kwenta. Hindi ka pa pala patay. Ikaw ang walang kwenta. Malapit ka nang mamatay pero nagmamatigas ka pa rin, ha? Huwag kang gumalaw, napinsala ang iyong panloob na lakas. Kailangan mong magpahinga ng mabuti. Lolo, bakit kayo nandito? Nandito ako para sabihin sa inyo na kailangan ninyong umalis muna at magtago. Ang buong pangkat ng gudyaw ni Ying ay nolipol na. Hindi maililihim ang nangyaring ito. Kung gun, ano nang gagawin natin? Tiyak na mag-iimbestiga rito ang mga tao ni Ying. Baka maghayganti pa sila sa ating nayon. Kaya nga ako nandito ngayon. Xiao Yu, kailangan mong isama siya palis sa nayon para makaiwas sa gulo.
May nakatagong kuweba sa likod ng bundok. Nakita ko yon noong bata pa ako habang nangangaso. Walang ibang nakakaalam doon. Doon muna kayo magtago ng ilang araw. Pero paano naman ang nayon? Ako na ang baalang mag-ayos sa nayon. Huwag na kayong mag-alala. May kaunting pagkain at gamot sa sugat sa loob niyon. Tipirin ninyo ang paggamit niyan. Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Huwag mo nang isipin yan, sutil na bata. Bilisan mo na at mag-impake ng mga gamit. Dapat makarating na kayo sa bundok bago dumilim. Iyang mga basurang yan lang ba ang dadalhin mo? Anong basura? Lahat ng ito ay kailangan natin. Siya nga pala, hindi naman pwedeng hoy na lang ang tawag ko sa iyo palagi. Paano kung bigyan kita ng pangalan? Pangalan? Oo naman. Tingnan mo nga ang dalawang maliit na sungay sa ulo mo, napaka-cute. Ano kaya kung tawagin kitang munting sungay? Anong cute? Saan banda ang cute doon? Sige nga, sabihin mo ulit. Eddie. Si Puti. O kaya naman. Si Balita, cute na tuta. Ikaw ang tuta, buong pamilya mo ang tuta. Kung munting pa kaya, hindi ba maganda yon? Bagay na bagay nga sa'yo. Huwag mo akong tawaging munting paa. Opo, munting paa. Naiintindihan ko na, munting paa. Aray. Aray naman, huwag kang ang malikot. Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Kasalanan mo to. O sige na, ako na ang may kasalanan. Xiao Jiao, palamigin mo muna ang ulo mo. Kaya humiga ka na lang ng maayos dyan, munting paa. HMPH. Tingnan mo, ang ganda kaya ng pangalang munting paa. Madaling bigkasan at masarap pakinggan. Bahala ka na nga. Dahil parang nakapagdesisyon ka na naman. At saka, tatawagin mo pa rin naman ako niyan kahit anong mangyari. Kaya ano pa bang magagawa ko kung papayag ako o hindi? Munting paa, manahimik ka nga. Tama na yan, tama na. Kailangan na nating magmadali. Sabi ni Instruktor Wang, kailangan na nating makapasok sa bundok bago dumilim. Kuya Yu. Ang natitirang kaluluwa ng Kilin at ang huling lahi ng Phoenix. Isusuko nyo ba o hindi? Kung hindi, walang matitirang buhay sa buong nayon, maging aso o manok. Panginoon, wala pong Kilin o Phoenix sa aming nayon. Maawa po kayo sa amin. Parang awa nyo na. Napakasarap pakinggan ang iyak ng mga hamak na kulisap. Kahit magpumilit pa kayong lumaban, wala pa ring silbi. Wow! Munting bata, ikaw pala ang huling supling ng Phoenix. Napakasarap. Tayo na.
Dumaan tayo sa likod ng bundok para hanapin si Lin Shuyu. Mabuhay ka. Kailangan mong mabuhay para sa amin. Oh. Ha ha ha. Guro. Umakyat ka rito. Guro, umalis na kayo. Naputol na ang presensya ng kilin. Kahit baligtarin pa natin ang buong lupa, wala tayong makikitang kahit anong bakas. Hindi kaya. Wala naman talaga rito. Naitago pa rin nila ng husto na walang kahit anong bakas. Sayang lang ang pagod natin. Pinagpapatay natin ang buong nayon ng mga mahihina. Pero kahit isang balahibo ng kilin, wala tayong nakita. Hindi siya makakatakas. May tatago niya ang sarili niya ngayon o makakapagtago man siya bukas. Pero darating ang araw na kusa rin siyang lalabas. Ipabot ang utos. Harangan ng 100 milya ng kabundukan. Kapag may kakaibang kilos mula sa sinumang kabataan o mahiwagang nilalang, patayin agad ng walang awa. Masusunod. Alis na tayo. Ang kuweba. Nasa harap na ang kuweba na sinabi ni Wang Xiaoxi. Bilis. Sa nayon. Wala na. Wala na ang pera. Wala na ang handaan. Pati ang aking tiyo. Wala na rin. Papatayin ko sila. Uubusin ko ang lahat ng tao sa Ying. Bata pa lang ako na mawalan ako ng mga magulang. Mukhang mahigpit si Guru Wang. Pero parang tunay na ama na rin siyang pinrotektahan at inalagaan ako. Dahil ba isa akong ulila. Sinasabi ng mga taga-nayon na ako ang dahilan ng pagkamatay ng aking mga magulang at isa raw akong walang kwentang tao. Tanging si Guru Wang lang ang humarap sa mapanghusgang tingin at panunumbat ng buong nayon. Para lang ipaglaban na manatili sa paaralan ng isang tulad kong walang silbi. Palagi pa rin siyang umaasa at naniniwala sa akin. Nagtiis ako ng 12 taon. Gusto kong maging malakas. Gusto kong patunayan sa kanila na hindi ako walang silbi. Pero ano ang nangyari? Wala pa rin pala akong kayang protektahan. Hindi mo kasalanan. Shuyu, hindi mo kasalanan ang nangyari. Kung ganoon, bakit? Bakit ako na lang palagi ang nawawalan? Uminom ka muna ng kaunting tubig. Heto, salamat. Ano na ang gagawin natin ngayon? Maghahanap tayo ng paraan para maibalik ang buong lakas ni Xiao Xiao. At pagkatapos, papatayin ng mga tagaying, paghihiganti yun, at hindi nito magagawang. Alam kong hindi kayang ibalik ng paghihiganti ang kahit na sino. Pero kailangan ko ito. Kailangan ko silang pagbayarin sa lahat ng ginawa nila. Huwag mo na akong pigilan, pakiusap. Sasamahan kita. Sasama rin ako. Tutal, wala na rin naman ang nayon natin. Ang buhay kong ito ay para sa iyo na, kapatid. Kung sakaling lumakas ka balang araw, ano ang gagawin mo? Sa wakas, nahanap din namin kayo. Tigil, sino kayo? Ako si Mo Wentian, isang elder ng sektang Wanshou. Sinundan namin ang mga kilos ng Ying kaya kami nagmadaling pumunta rito. Ngunit sa kasamaang palad, nahuli kami ng dating. Ano ang ginagawa ng sektang Wanshou rito? Nais sana naming pigilan ang Ying. Pero ngayon, ang magagawa na lang natin ay asikasuhin ang mga labi ng mga yumao at hanapin ang salarin. Kaibigan, malubha ang sugat ng mga tao sa loob. Hayaan mo akong tumulong, maaari ba? Dakilang Kilin, kilala niyo po ako. Ang tagapagtatag ng sektang Wanshou ay nagkaroon ng pagkakataong makatagpo ang lahi ng Kilin noon at nag-iwan ng mga tala tungkol dito. Ang inyong lingkod ay nakakita lamang ng inyong larawan sa lihim na silid ng aming templo. Bagaman iyon ay ang inyong ganap na anyo, ngunit kamukhang kamukha niyo po ito. Kaibigan, gagamutin ko muna ang kanilang mga sugat. Nililinis na ng mga alagad ng sektang Wanshou ang nayo ng Yugu. Alam kong masakit ito para sa inyo, pero may mga bagay na dapat ninyong malaman. Binibini, ano ang iyong pangalan?
So yun. Binibining Su, ang pakay ng Ying sa pagpunta rito sa nayon ng Yugo, ay tila para sa dakilang kilin sa unang tingin. Ngunit sa katunayan, isa ka rin sa kanilang mga target. Ako, oo. 17 taon ka nang pinaghahanap ng Ying. Mula noong araw na ipinanganak ka, hinahanap ka na nila. Dahil ba siya ang anak ng Xuanyao? Napakabihira at kakaiba ang kanyang dugo. Dahil ang natutulog sa loob ng kanyang katawan ay hindi isang ordinaryong Xuanyao, kundi ang dugo ng isang phoenix. P-Phoenix. Kaya pala pakiramdam ko ay pamilyar ang kanyang aura. Pero hindi ko lang matandaan kung saan. 5,000 taon na ang nakalilipas, ang kilin at phoenix ay sabay na naglaho. Nagbagong anyo bilang dalisay na kapangyarihan. Upang selyuhan ng lagusan patungo sa mundo ng mga Diyos. Ang kilin ay nag-iwan ng isang piraso ng kanyang kaluluwa. At walang iba kundi kayo yon. Ang phoenix naman ay nag-iwan din ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa. At pinili si Binibining Su upang maging sisidlan nito. Na ngayon ay mahimbing na natutulog sa loob ng kanyang katawan. Binibining Su. Noong bata ka pa, hindi ba't madalas mong mapanaginipan ng iisang bagay? Isang panaginip kung saan may isang dambuhalang ibon na kasing pula ng apoy, na sumasayaw sa gitna ng nagbabagang apoy. Paano mo nalaman? Dahil hindi yun basta panaginip lang. Iyon ang phoenix. Isang patunay na paminsan-minsan ay nagigising ang kaluluwa nito sa loob ng iyong katawan. Kaya, hindi pala ako ang anak ng Xuanyao. Ako ba ang Xuanyao, na isa lamang palang inapo ng Phoenix? Mas matindi at mas mataas ang dugong nananalaytay sa iyo kaysa sa Xuanyao. Ang pinuno sa likod ni Yingge ay ang maalamat na 4 na banal na nilalang. Ang Azure Dragon at White Tiger. Nais nilang muling buksan ang lagusan ng mga Diyos, upang pababain ng mga Diyos sa mundo ng mga tao. At para mabuksan muli ang lagusan, 2 bagay ang kailangan. Ang orihinal na enerhiya ng kilin at ang dugo ng Phoenix. Kaya naman dinakip nila si Suyon upang ialay bilang hain. Upang piliting lumabas ang dugo ng phoenix sa kanyang katawan. At pagkatapos ay ialay ito upang buksan ang lagusan. Kaya pala, dahil sa akin, ako ang nagpahamak sa buong nayon. Huwag kang magsalita ng ganyan, si Yingge ang sumire sa nayon, hindi ikaw. Makinig ka sa akin ng mabuti, hindi ikaw. Tama si Xiaoyu. Suyu, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ang mga banal na hayop ay nahahati sa 7 antas. Ang ikatlong antas ang pinakamababa, tulad ng mga nilalang sa bundok na nakita nyo na noon sa inyong nayon. Lahat ng iyon ay kabilang lamang sa ikatlong antas. Paano naman ang aking Bao? Ika-5 antas. Si Bao ay itinuturing ng napakalakas na hayop pandigma. Kaya lang, nakakapanghinayang. Ang mga nasa ika-7 antas naman ang mga pinuno sa kani-kanilang teritoryo, tulad ng sinaunang ibong ipinatawag ng mamamatay tao ni Yingge. At ang ika-8 antas naman ay itinuturing ng halos isang alamat. Ang mga tagapangalaga ng 3 ipinagbabawal na lugar ay nasa ganitong antas din. Paano naman ang antas siyam? Ang antas siyam ay ang mismong anyo ng batas ng langit at lupa. Ang 404 na mababangis na nilalang ay nasa ganitong antas din. Ang kanilang kapangyarihan ay kayang yumanig sa langit at lupa. Ang antas 10 naman ay ang banal na hayop ng paglikha, ang kilin, ang phoenix, at ang zulong. Isinilang sila noong magsimula ang paglikha sa mundo, at kasing tanda nila ang mismong daigdig. Huwag mo na akong tingnan, kahit ang nasa antas 5 nga ay hindi ko pa kayang talunin ngayon. Kapag nahanap lang natin ang mga piraso ng iyong pinagmulan, makakabawi na po kayo ng lakas. Ang pinagmulan ng lakas ng kilin ay nagkapira-piraso sa 3, at nakatago sa 3 ipinagbabawal na lugar sa mga guho ng Kunlun, sa dagat ng Yuming, at sa bundok ng Bashao. Ito ang mapang ipinamana ng tagapagtatag ng sektang Wansho, na nagmamarka sa eksaktong lokasyon nito. Ang mga guho ng Kunlun ay nasa hilagang kanluran, mahigit 300 li ang layo. Pero sa kalagayan ninyo ngayon, kahit maglakad kayo ng kalahating buwan ay hindi pa rin kayo makakarating doon. Ano na ang gagawin natin kapag magaling na ang mga sugat ninyo? Magpapadala ako ng maghahatid sa inyo. Halika na, Terra. 3 kilo ng merienda. Pagdating natin sa mga guho ng Kunlun, kailangan nating makahanap muna ng 3 kilo ng merienda. Kung hindi, kahit patayin mo pa ako, hindi talaga ako magtatrabaho. Hindi ba't kakasabi mo lang na hindi mo gusto yan? Ibang usapan naman yon, no? Ha 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 ha. Mas nakakatakot ang lugar na ito kaysa sa inakala ko. Ramdam ko. May naghihintay sa atin sa unahan. Si Luo, ang bantay pinto ng mga guho ng Kunlun. Isa siyang totoong nasa antas 8. Kung ihahambing sa kanya ang mga gudyaw na nakasagupan natin noon, ay hindi man lang maituturing na pampaganya.
Kaya sa pagsubok na ito, huwag na huwag kang magbabalak na mandaya, hindi uobra kay Luwo ang mga ilusyon. Kamao at lakas lang ang kinikilala niya. Kiling, narito ka na pala. Lumang patakaran pa rin, ha? Anong patakaran? Siya ba ang iyong sisidlan? Napakalambot naman niya. Huwag kang tumingin sa panlabas lang. Hindi ko susubukin ang kanyang determinasyon o ang kanyang pagkatao. Isang bagay lang ang itatanong ko. Anong karapatan mong kunin ang esensya ng kilin? Dahil kaya ko siyang protektahan. Kung ganoon, patunayan mo sa akin. Napakabilis, ang bilis ng isang to. Huwag kang lalapit. Ito ang reaksyon ko habang nakikipaglaban sa kanya. Buisit. Pero kung puro iwas ka lang at hindi lalaban, hindi mo makukuha ang esensya. Mata ng katotohanan, ha? Kaya naman pala, ang taglay niyang enerhiya ay higit sa 10 beses ng sa akin. Pagpapakamatay ang makipagsabayan sa kanya. Ngunit may mga puwang sa bawat galaw niya. May puwang, nakikita ko na. Ano ang paparating? Napakahina ng puwersa mo. Ang tigas ng balat mo, haha. Hindi ko inaasahang makakatayo ka pa. Wala akong balak na talunin ka sa isang tira lang. Ang pinakapuso ng esensya ay nasa tiyan niya na pinoprotektahan ng makakapal na kaliskis. Hanggang dito na lang. Hindi mo man lang nailabas kahit 30% ng lakas ko. 30% lang, kung ganoon, ikaw. Kung matapang ka talaga, huwag mong igalaw ang paang iyan. Nahanap mo ang dati kong sugat. Nahulaan ko lang ng kaunti noong tumigilid ka kanina. Mas matigas ng bahagya ang galaw ng kaliwa mong binti kumpara sa kanan. Hindi yun likas sa'yo. Isa itong lumang sugat. Ginamit ko ang una bilang pagsubok at ang isa naman ay para harangin ka. At ang huling atake ay itinutok ko mismo sa lumang sugat mo. Gumamit ka ng 3 atake para lang makasigurado sa isang bagay. At tumama ka nga, bagaman daplis lang iyon sa balat ko. Tama ang sinabi mo. Grabing napinsala ang kaliwang tuhod ko noon. Nangyari yon 1,000 taon na ang nakalilipas habang lumalaban ako sa isang mabangis na hayop na tumakas sa kailaliman ng kunlon. Nakuha ko ang sugat na ito sa gitna ng aming labanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ito ganap na gumagaling. Sa loob ng 3,000 taon, ikaw ang kauna-unahang nakatuklas nito sa gitna ng ating harapang labanan. At ikaw din ang unang tao na matapos makatuklas nito ay nakatama sa sugat na iyan. Pero napakahina pa ng kapangyarihan mo bilang kilin. Ang bilis mo, ang lakas mo, ang taglay mong kapangyarihang espiritual ay malayong malayo sa akin. Ngunit ang talas ng iyong pakiramdam at tatag ng iyong loob, sa edad mong iyan, ay wala pa akong nakikitang mas malakas pa sa'yo. Kaya, nakapasa ka ba sa pagsubok? Sige, kunin mo ito. Ang init sa pakiramdam. Nakapasa ka. Hindi dahil sa may likas kang galing, at hindi dahil ikaw ang itinakda ng tadhana, kundi dahil sa mga sandaling hindi mo na kayang manalo, ay iniisip mo pa rin kung paano magwawagi, imbis na mag-isip kung paano tatakas. Salamat sa iyo. Sige na, may mas mahihirap pang pagsubok na naghihintay sa iyo sa unahan. Ngunit kahit ngayon lang, ipinaramdam mo sa akin na hindi na sayang ang 5,000 taon kong paghihintay. Hindi masama ang laban mo, kahit na muntik ka ng mapisa na parang karne, pero hindi mo naman ipinahiya ang pangalan ko. Salamat. Mamaya, dadagdagan ko ng 3 kilo ang pampalipas gutom mo sa gabi, HMPH. Ayan, mas okay yan.
Teka, hindi. Abala ako ngayon. Abala pa ako. Walang silbi at padalos-dalos na hanggal. Wala kang mapoprotektahan kahit sino. Ano ka ba talaga? Ako ang espiritu ng Diyos ng tubig. Pinatapon at ikinulong dito ng 500 taon. Ikaw na mortal, kaya ka nakarating dito. Ay dahil dala mo ang isang bahagi ng aking espiritu ng tubig. Isang bahaging binuo mula sa huling natitira kong lakas. 500 taon akong naghintay sa taong makakarinig sa agos ng tubig. Ngunit ang dumating ay isang padalos-dalos na hanggal na hindi tumitigil kahit damanak na ang dugo sa kanyang mga kamay. Kung ganoon, paano mo nalaman ang tungkol sa akin? Ang katawan mo ay may napakaraming sugat na bawat isa ay dumurugo. Ngunit walang kahit isa ang nakapagpatigil sa pagpapakawala mo ng suntok. Wala na akong sapat na lakas para sirain ang mga tanikala. Ngunit ikaw, may mga kamao ka pa. Durugan mo lang ang mga ito. Anong ginagawa mo? Bakit? Natatakot ka ba? Bakit ka matatakot? Natatakot ka bang hindi ito Modoraj? Kung ganoon, wasakin mo hanggang sa mapatid. Mortal, ano ang iyong pangalan? Zhao Mang. Zhao Mang po. Simula sa araw na ito, mapapasa iyo ang kapangyarihan ng Diyos ng tubig. Ang iyong mga kamao ay magiging kamao ng Diyos ng tubig. Terra, magtuos tayo kay Xiang Liu. Binuksan mo ang kanyang tanikala. Napakawala na siya. Ngayon, ikaw naman. Bata. Ngayon, tuturuan kita kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Diyos ng tubig. May salang Diyos, tanggapin mo ang hatol. Mahusay. Napakahusay. Nalampasan ninyo ang pagsubok. Kunin ninyo ito. Kung magkaroon ng panganib sa hinaharap, darating ako para tumulong. Winasak mo ang tanikalang gumagapos sa akin. Ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Kung ganoon, anong itatawag ko sa iyo? Tawagin mo na lang akong Laowo. Phoenix, sa wakas ay dumating ka rin. Kilala mo kung sino ako.
5,000 taon na ang nakalipas, nakipaglaban akong kasabay ng Phoenix. Bago siya maglaho, ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang pamana ang balahibo ng pinagmulan ng Phoenix. Sinabi niya na kung may makakapaggising sa balahibong ito sa hinaharap, siya ang taong kanyang pinili. Dumadaloy sa iyo ang dugo ng Phoenix. Ngunit hindi ka pagganap na nagigising. Natatakot kang tanggapin ito. Ngayong araw, hindi ko susubukin ang iyong kumpiyansa o ang iyong kabutihang asal. Isang bagay lang ang itatanong ko. May lakas loob ka bang ibuhos ang lahat ng mayroon ka para harapin ako sa labanang ito? May lakas loob ako. Phoenix. Paurungin mo sila. Ikaw mag-isa ang humarap sa akin. Bakit si Phoenix ang kailangang dumaan sa pagsubok na ito? Hindi ikaw, Suyon. Hayaan mo ako, Suyon. Simula pagkabata, palagi niyo na lang akong pinoprotektahan. Ngayong araw, ako naman. Suyon, huwag ka na magpumilit. Nasa ikawalong antas ang nilalang na iyon, alam ko. Ngunit kailangan ko pa ring lumaban. Ito na ba ang lahat ng kaya mo? Palagi ka nalang pinoprotektahan ng iba. Natutulog pa rin ang dugo ng Phoenix sa loob ng katawan mo, dahil hindi mo kailanman sinubukang harapin ito ng buong tapang. Tama ka. Palagi na lang akong umaasa sa proteksyon ng iba. Pero kung aatras pa ako ngayon, habang buhay na lang akong magiging mahina at aasa sa tulong ninyo. Ako naman ang magtatanggol sa kanila ngayon. Kahit mamatay ako, hindi ako aatras. Suyo. Bitiwan mo ako, buwisit naman. Ngayon. Ako naman ngayon, Phoenix. Tian Fan. Nagtagumpay ka hanggang sa dulo. Sa'yo na ang isang bahagi ng pinagmulan ng kapangyarihan. Alam mo bang pinakaba mo ako ng husto kanina? Sabi ko naman sa inyo, ako naman ang magtatanggol sa inyo ngayon. Hoy, kayong dalawa, tigilan nyo nga yung paglalambingan nyo. Ngayong nakumpleto na ang 3 piraso ng pinagmulan, babalik na ito sa buong anyo nito. Sa laki mo na yan. Baka hindi na kita mabubuhat sa susunod, Xiaoping. Panahon na para singilin sila sa kanilang mga utang. Mga salot ng Yingge. Sige na, ipakita nyo sa mga Diyos na yan. Kung gaano kahalaga ang bagay na pinoprotektahan ninyo. 3 patong ng depensa, 6 na tagong bantay, at 1 bayang buhangin. Yingge, napakahusay ninyong magtago, at napakatagal ninyong nagtago rito. Mga tuta ng kamatayan. Ngayong araw, dudurugin ko ang mga bungo ninyo. Ang 137 mamamayan ng baryo ng Yugo. Naawa ba ang Yingge? Wala silang itinirang buhay, kahit isa. Pagkatapos ng gabing ito, buburahin na ang Yingge sa mundong ito. Sugod, huwag kayong magtira ng kahit isa. Napakalamig naman ng buwisit na panahong ito, habang nagbabantay tayo rito ngayong gabi. Ang pinuno naman natin ay nagpapakasasa sa alak at karne sa loob. Sobrang hindi makatarungan, buwisit. Ano bang alam mo? Mahirap mang magbantay sa labas, pero ito naman ang pinakaligtas na lugar. Kapag may mga hanggal na nagpunta rito para magpakamatay, magpadala na lang tayo ng senyales. Hayaan nating ang mga bigating tao sa loob ang makipagpatayan sa kanila. HMPH. Teka, ano nga ulit ang pangalan ng matandang hakluban na yon nung nakaraan? Si Wang Jiaoxi, nagdala pa ng pangkat ng mga hampas lupa para kalabanin tayo. Ha. Hindi ba't purong pagpapakamatay lang ang ginagawa nila? Tama, nakakatawa talaga. Isang kawan ng mga langgam, ng ahas pa na tapatan tayo.
Ano ba ang bagay na ito? Isang antas 7 na espiritual na halimaw. Imposible, kahit papaano ay nasa antas 8 na espiritual na halimaw ito, sabi ng aking Panginoon. Walang itetirang buhay. Sandali, kahit ang antas 8 ay hindi ganito kitakot-takot. Punyeta, isa itong sinaunang mabangis na halimaw. Ako ang tinatawag nilang Jiao Mang. Isang hampas lupa mula sa Baryo Yugo. Tandaan ninyo, ang papatay sa inyo ay si Jiao Mang, sugod. Lahat kayo, sugod. Isa lang siya, ang makakapatay sa kanya ay may malaking gantimpala. Mga mangmang, dudurugin ko kayo. Tuktok ng antas 8. Paano ito naging posible? Paano nagawa ng isang hampas lupa na? Wang Jiaoxi, nakikita mo ba ito? Namatay din ang mga walang kwentang taong ito. Natatakot din sila. 300 taon na. 300 taon na ang nakalipas at walang sino mang nang ahas na pumasok ng ganito sa loob ng sektang Ying. Ilang mga batang gatas pa ang nasa labi, na nakarating pa hanggang dito. Masasabi kong may kaunting galing din kayo. Napakaganda naman ng batang babaeng nakaputing yan. Ang tagal ko nang hindi nakakatagpo ng ganito ka Sir Iwang huli. 137 buhay sa Baryo Yugo, at ang buhay ni Wang Jiaoxi. Sino ang nag-utos nito? Para sa walang kwentang baryong yan, ako ang nag-utos nito, bakit? 137 hampas lupa, kasama ang isang basurang hindi man lang umabot sa antas 6. Karapat-dapat ba silang maalala ng isang tulad ko? Kung ganoon, lahat kayo ay dapat mamatay. Bata, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Hayaan mo ngang mapangahas ng mga batang ito. Masdan ninyo, kung ano talaga ang tinatawag na siyam na anak ng dragon. Si Yazi ang malamat na Yazi. Ang pinakamalupit at pinakauhaw sa dugo sa lahat ng siyam na anak ng dragon. Si Swanee naman ang Swanee na kayang tumupok at magtunaw ng kahit anong bagay. Noon, sa tindi ng kanyang galit, tinupok niya ng apoy ang 3 buong lungsod. At mayroon ding si Chao Feng. Sa bilis niyang tumakbo ng 1,000 milya sa isang kisap mata. Papaano natin lalabanan to? Siguradong patay na ang 4 na yan. Bata, nakikilala mo ba sila? Ang bawat isa sa siyam na anak ng dragon ay isang banal na nilalang ng ika-7 antas. Kahit isa lang sa kanila ang lumitaw, kaya nitong pumatay ng buong lungsod at magpabagsak ng mga kaharian. At maghari sa buong lupain. Ang aking si Yazi, noong 300 taon na ang nakalilipas. Mag-isa niyang pinaslang ang buong lalawigan. Anak ang dugo na parang ilog. Noon naman, tinupok ni Swanee ng kanyang apoy ang 3 isla sa silangang dagat. Ang 100,000 kultibador sa mga islang iyon. Ni isa ay walang nakaligtas at si Chao Feng naman. Sa tuwing pumapatay siya, walang sino man ang nakakakita kung paano sila namatay. Sa sandaling mapagtanto mo kung ano ang nangyayari, gamulong na ang ulo mo sa lupa. Bata, lumuhod ka ngayon at sumamba sa akin. Baka sakaling bigyan pa kita ng mabilis na kamatayan. Kung hindi, tapos ka na bang magsalita? Sige, gawin natin ang ayon sa plano. Jiao Wang, sa iyo na ang leon na yan. Suyu, sa iyo naman ang ibon na yan. At ang Yazi na yan. Ako mismo ang pop unit sa kanya gamit ang sarili kong mga kamay. Magaling, magaling, magaling. Mga lapastangang hindi takot mamatay, durugin sila para sa akin. Bata, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagiging uhaw sa dugo ni Yazi? Kaya niyang higupin ang lakas at dugo ng kanyang kaaway habang nakikipaglaban. Kaya lalo siyang lumalakas habang tumatagal ang laban. Sa bawat sugat na ibibigay mo sa kanya, 10 beses na lakas ang hihigupin niya mula sa iyo. Sa nakalipas na 300 taon, ang mga malalakas na mandirigma ng ika-8 antas na namatay sa kanyang mga kuko, ay hindi bababa sa 10 tao. Mabilis kang umiwas, at mata ng apoy, magpakita ka sa ilalim ng ikatlong tadyang sa kaliwang bahagi, 1 pulgada sa kaliwa ng kanyang puso. Ito ang iyong kahinaan. Xiao Qiao. Pagbaba ng kilin. Bisig ng kilin, dudurog sa puso. Org. H hindi. Imposible. Yazi. Ang aking Yazi.
Ang Yazi mo ay hanggang doon lang pala. Teka, hindi. Mali. Sigurado akong gumamit ka ng kung anong madilim na mahika. Kayang sumipsip ng enerhiya ng dugo ang kapangyarihang uhaw sa dugo ni Yazi. Paano mo siya nasaktan ng ganoon? Ang ganyang hamak at mababang kakayahan ay may lakas pa ng loob na magmayabang sa harap ng Kilin. Kay Kilin. Kilin. Ang Kilin ang pinakamataas sa pinuno ng lahat ng nilalang. Sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang banal na dugo, ang likas na kapangyarihan ng kahit anong banal na nilalang ay lubos na hihina. Ang Yazi mo ay maaaring isang mabangis na halimaw sa iba, pero sa harap ng Kilin, isa lamang siyang uod. Noong nandoon pa tayo sa nayo ng to, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Huwag. Maawa ka. Huwag, maawa ka. Ibibigay ko sa iyo ang aking asawa at 130 mahiwagang bato. Ibibigay ko sa iyo ang aking mga sekretong sining, lahat-lahat. Basta't patawarin mo lang ako ngayon. May nagpatawad ba sa kanila nung nagmakaawa sila? Bata, kilala mo ba ang apoy na ito? Ang apoy na tumutupok sa langit ng Swani ay kayang sunugin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang kaunti mong kakayahan sa tubig ay hindi man lang aabot sa pagiging singaw sa harap nito. Wozikan, may gustong makipagpaligsahan sa iyo sa kapangyarihan ng tubig. Nandito ang Diyos ng tubig. Sino ang naglalakas loob na maging bastos? Diyos ng tubig. Imposible ito. Ang apoy na tumutupok sa langit ng Swani ay kayang magpatuyo kahit ng dagat. Paano ito napatay ng simpleng tubig? Ang tubig ng Diyos ng tubig ay hindi kailanman matatalo ng ordinaryong apoy. Yang Bao. Isa pa. Ano ang halimaw na ito? Ang aking Swani. Isa yun sa siyam na anak ng dragong banal. Anong sinabi mo kanina? Nang lumuhad ang mga taga-nayon at nagmakaawa, nagkauntog-untog ang kanilang mga ulo hanggang sa Damyugo. Wala. Wala akong sinabi. Hindi ako ang pumatay sa kanila. Utos ito ng pinuno ng pavilion. Kung ganoon, lumuhad ka para sa kanya. Ang suntok na ito ay para kay Gerong Wang. Nakamamatay, ang suntok na ito ay para sa 37 buhay sa Baryo Fishbone. Huwag kang mag-alala, hindi ako tanga. Hahayaan kitang mabuhay, para mapanood mo kung paano babagsak ang pavilion ng Yin. Nene, kumusta naman ang bilis ng iyong ate? Ang pinakamabilis sa buong mundo, 1,000 milya sa isang kisap mata. Kahit nga anino niya, hindi mo man lang mahawakan. Paano ka lalaban yan? Ay nako, nasaktan ka ba? Nako, sumasakit ang puso ni ate para sa'yo. Gusto mo bang lumuhad na lang at magmakaawa kay ate? Para bigyan kita ng mabilis at madaling kamatayan. Bilis ba ka mo, muling pagsilang ng Phoenix? Ay ito. Ito ang Phoenix. Ano, ang bilis na ito. Ang libingan ng Phoenix, Ginoo. Ang panunuya mo. Hanggang doon lang pala. Huwag kang lalapit. Nagkamali si ate. Babawi si ate sa'yo. Kahit anong gusto mo, ibibigay sa'yo ni ate. Nagsisisi na talaga si ate. Ang 137 buhay sa Baryo Fishbone. May nagbigay ba sa kanila ng pagkakataon? Hindi ako ang pumatay sa kanila. Totoo, hindi talaga ako. Utusan lang ako. Utos iyon ng pinuno ng pavilion. Plano iyon ng dakilang elder. Noong nagmamakaawa ang mga taga-baryo, naawa ba kayo sa kanila? Maawa ka, patawarin mo ako. Tatlong elder. Ganyan nga natin gagawin. Ano bang klaseng mga halimaw ang tatlong taong ito? Tumakbo na kayo, hindi sila. Kung sino ang tatakbo, siyang unang mamamatay. Napakasarap, lintik, napakasarap sa pakiramdam. Anong siyam na anak ng dragon, anong tatlong dakilang elder? Sa harap ng aking pusong wazi, basura lang kayong lahat, hanggang doon lang kayo. May ibubuga rin pala ang tatlong anak ng dragon na yon. Sayang nga lang at ang tulad ko pa ang nakasagupan nila. Mukhang may isa pa na magiging kapana-panabik. Napaka-interesante. Si Maling, dumating na pala kayo. Mas mabilis pa sa inasahan ko. Ang Kilin.
Ang totoong kilin nga. 5,000 taon. 5,000 taon kong hinintay ang araw na to. At sa wakas, dumating na rin ang araw na to. Hinintay mo ako ng 5,000 taon. Sa tingin mo, bakit ko itinayo ang Yin Pavilion? Bakit ko nilipol ang mga walang kwentang baryo na tila mga langgam lang? At bakit ako nagpakasangkap na maging tuta ng 4 na espiritu? Nangako sa akin ng Panginoong Siling na kapag nadakip kita, kapag inihandog kita sa mga dakilang espiritu, makakamit ko na ang buhay na walang hanggan. At magiging isa akong sagradong nilalang. Mabubuhay ako kasabay ng langit at lupa, magniningning kasabay ng araw at buwan. Sa loob ng 5,000 taon, mula sa pagiging isang hamak na nagsisimula pa lang magsanay, unti-unti akong gumapang pataas hanggang sa marating ko kung nasaan ako ngayon. Ang mga pinatay ko ay parang bundok na sa dami. Daan-daang pamilya at sekta na ang winasak ko. Ang lahat ng yun ay para lang sa araw na ito. Basta't nilamon ko na ang iyong buong esensya, malalagpasan ko na ang huling harang na yan, at tuluyang mararating ang antas ng mga Diyos. Dahil lang ba doon? Nilipol mo ang buong baryo ng Yugo. Ang baryo ng Yugo ba? Ang maliit na komunidad na yon. Naghahanap ako ng kilin noon. At ang baryong yun ay nagkataong nakaharang sa daan kung saan ko nararamdaman ang hininga ng kilin. 37 hamak na magbubukid. Kasama ang isang walang kwentang nilalang na hindi man lang umabot sa ika-6 na antas. Pinatay ko sila, tapos ano ngayon? Ano ba ang masama roon? Bata. Sanay na ako sa hitsura ng mga hampas lupang lumuluhod at nagmamakaawa sa lupa. Sawang-sawa na ako sa ganyang eksena. At ang matandang si Wang na yun, may gana pa talagang hamarang sa daanan ko. Hahaha, akala nyo talaga may magagawa yang umaapaw ninyong tapang. Isang malaking biro, pinagpapatay ko sila dahil kumpol lang naman sila ng mga walang halagang langgam. Ano, tumahimik ka nga. Oh, nagagalit na ba kayo? Nais nyo ba akong patayin? Halika, subukan ninyo. 2 hamak na nasa ika-8 antas, at isang batang kilin ang may lakas ng loob na magmalaki sa harap ko. Halika, ipakita nyo sa akin, kayong mga hampas lupa, kung gaano ba talaga kayo kalakas, sa ngalan ng masamang kapangyarihan ng pakikipaglaban. Unang ialay ang mga masasamang espiritu ng 5 elemento, sa ngalan ng sining ng pakikipaglaban. Tinatawag ko ang sinaunang mabangis na kaluluwa. Lumabas ka, Jiu Ying. Hahaha. Nakikilala nyo ba siya, ang Jiwing? Ang sinaunang mabangis na halimaw. May 9 na ulo at 9 na buhay. Bawat ulo ay kayang magpakawala ng magkakaibang atake. Apoy at yelo, lason at kidlat, bagyo at bato, dilim at liwanag. Pati na rin kaguluhan 9 na uri ng atake. 9 na paraan para mamatay kayo. Para lang mapasunod ko siya, pinagpapatay ko ang mga tao sa 3 buong lungsod. At inialay ko ang buhay ng 100,000 cultivator. Ang bawat isa sa kanyang mga ulo ay lumamon na sa laman at dugo ng walang bilang na malalakas na mandirigma. Kahit ang mga nasa tugatog ng ika-8 antas ay hindi maglalakas loob na harapin siya ng sabayan. Mga hamak na bata, kailangan pa ba talagang ako mismo ang kumilos? Tiyak na napakasarap ng laman ng nakaputing yon, napakalambot pa ng balat. At yung malaking lalaki naman, maraming karne at masarap nguyain. At yung maliit na kilin naman, hihihi. Kapag nilamon natin siya, baka sakaling magbago ang anyo natin para mas lalong lumakas. Sabi ng ating Panginoon, dapat ay buhay ang kilin. Ang iba naman ay malaya na nating makakain. Narinig nyo ba? Ako si Jiu Yin. Hindi ko na makapaghintay na malasahan ang inyong laman at dugo. Halika, ipakita ninyo sa matandang ito kung gaano kayo katagal makakatagal sa harap ni Jiu Yin. Hahaha. Magsikalat kayo, huwag kayong magpapaligid sa kanya. Masyadong mabilis at sunod-sunod ang kanyang mga atake. Hindi man lang tayo makalapit, lintik na nilalang na ito. Mas matindi pa siya kaysa sa 3 anak ng dragon na pinagsama-sama kanina, si Jiu Yin. May 9 na ulo at 9 na buhay, at may 9 na pambihirang kapangyarihan. Isa siya sa mga pinakakinatatakutang sinaunang dambuhala, ang kanyang kahinaan. Siguradong may kahinaan siya. Bata, huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Walang kahinaan ng tulad ko, buwisit. Hahaha, magpumiglas kayo. Mawalan kayo ng pag-asa. Ganyan din ang naging mukha ng may apelyidong Wang bago siya mamatay, tumahimik ka. Sumisigaw sa tindi ng kawalan ng pag-asa.
Napakahina ninyo, sobrang hina. Kayo, sa lagay na yan, nagbabalak pa kayong maghiganti. Pag nakita kayo ng may apelyidong Wang na nagkakaganyan, baka bumangon pa siya sa hukay sa tindi ng galit. Ha 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 ha, sige. 好， Kung ganoon, makikipaglaro ako sa kanya. 陪他玩玩。 Jiuyin, nakikilala mo ba ako? Kilin. Isang tunay na kilin. Hindi. Ang iyong aura. Hindi ka isang batang kilin. Ganap na bang bumalik ang lakas mo? Kung hindi ako nagkunwaring bata. Paano naman maglalakas loob na lumabas ang mga uod na may siyam na ulong tulad ninyo? Huwag kang masyadong mayabang. Hindi na muling magpapaloko sa iyo ang tulad ko. Pagsupil ng kaluluwa ng kilin. Ah. Ano? Uod na may siyam na ulo, kahit may 100 ulo ka pa, ano naman? Wala ka pa ring binatbat sa harap ko, ganyan ka na nung 5,000 taon na ang nakalipas, at ganyan ka pa rin hanggang ngayon. Hindi maaari. Imposibleng maibalik mo ang iyong lakas ng ganito Cab-Iles. Hindi ba't pinagpira-piraso at ikinalat ang katawan mo sa iba't ibang panig ng mundo? Paano niya nabuo ang kanyang espiritu ng ganoon Cab-Iles? Hanapin niyo siya. Pigilan siya, masusunod. Pinto ng Phoenix, langit. Kirin, sukdulang pagpunit. Arg. Nasa dako roon siya. Tutuusin ito ng batalang ito. Hindi maaari. Jiuying. Isinakripisyo ko ang 100,000 tao para lang mapaamo ang Jiuying na to, at mamamatay lang ng ganoon kadali. Ang 5,000 taon kong pagpaplano, ay nasira lang ng ganoon. Kakayo. Ano ba talaga kayong mga halimaw? Ako si Lin Shuyu mula sa nayo ng Yugo. Ang disipulo ni Guru Wang. Imposible. Ang basurang Wang na yan na hindi man lang umabot sa antas 6. Paano siya makakapagpalaki ng disipulong tulad mo? Hindi ito maaari. Hindi kapangyarihan o antas ng lakas ang itinuro niya sa akin. Tinuruan niya akong maging tao. Tinuruan niya akong magtanggol. Tinuruan niya ako na kahit pa maging mistulang mga langgam ang lahat sa mundo, dapat pa rin silang tratuhin bilang tao. Tratuhin bilang tao. Ha ha ha. Ang mga langgam ay nananatiling langgam. Walang halaga kahit patayin sila. Ha 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 ha. Akala nyo ba tapos na ang lahat dahil lang napatay nyo ako? Hindi kayo palalampasin ng espiritu ng kamatayan. Ang espiritu ng kamatayan ang tunay na banal na nilalang. Sa harap niya, mas masahol pa kayo sa mga langgam. Dakilang espiritu ng kamatayan. Nabigo ang iyong alagad. Ngunit nahanap ko ang Kirin para sa'yo. Tiyak na ipaghihiganti mo ako. Tiyak yan, tapos ka na bang magsalita? Bata, kala nyo ba nanalo na kayo dahil lang nakapaghiganti kayo? Sinasabi ko sa inyo, ang kapangyarihan ng espiritu ng kamatayan ay higit pa sa inyong imahinasyon. Hihintayin ko kayo roon sa ibaba. Hihintayin ko ang inyong pagbaba para samahan ako. Ikaw. Xiaoxi. Pinuno. Mga kasama. Nagawa ko. Nagawa natin. Tingnan mo, Wang Xiaoxin. Tapos na ba talaga? Patay na ang basurang yon. Ito ang unang hakbang sa paghihiganti ko para sa iyo. Ang 4 na banal na espiritu. Sabi ni Simalay, ang 4 na banal na espiritu ay mga tunay na sagradong nilalang sa ika-10 antas. Ano naman ngayon? Hindi ba't sinabi rin ni Yingen na hindi yun matitibag? At hindi ba't sinabi rin ng 3 dakilang pinuno na hindi sila matatalo? Hindi ba't sinabi rin ni Jiuying na mga sinaunang mababangis na halimaw sila, nasaan sila ngayon? Huwag kang pakasisiguro. Iba talaga ang lakas ng 4 na banal na espiritu.
Bukas, pupunta tayo sa kuta ng apat na banal na espiritu sa Kunlun-shu. Kaya ba natin silang talunin? Hindi natin kaya. Isang sunod Sonyeran lang si Simalay. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang tunay na anyo ng apat na banal na espiritu. Kahit na, kailangan pa rin nating lumaban. Patay na si tatay, patay na si Guruwang. At patay na ang buong nayon. Wala akong pakialam kung kaya natin silang talunin o hindi. Ang pakialam ko lang ay kung ilan ang mapapatay ko. Ako rin. Ako rin. Ako rin. Kilin. 5,000 taon na. Sa wakas, nagising ka na rin. Pinatay ninyo sila. Ang mga tao sa nayo ng Yugo. Kung patay na si Laoli, wala na tayong magagawa. Anong sinabi mo? Akong si Zhang. May karapatan bang magsalita ang isang mortal? Ang dugo ng Phoenix ay hindi dapat umiiral. Walang silbi. Hindi ka pa lubusang nagigising. Nakita ko na. Napakabuti mo. Kilin. Nagkamali ka ng pinili. 5,000 taon na ang nakalipas. Hindi mo pa rin naiintindihan. Anong dapat kong maintindihan? Ang agwat sa pagitan ng mga tao. Gaano ka man karaming beses muling isilang. Anumang katawang lupa ang piliin mo. Mananatili ka pa ring isang Diyos. At sila naman ay mananatiling mga hamak na insekto lamang. Maaari mo silang alayan ng buhay mo. Pero hindi mo kailanman mababago ang tadhana. Bakit? Ano? Bakit kahit naging mas malakas na ako? Wala pa rin akong maprotektahan kahit sino. Dahil hindi ka pa sapat na malakas. Akala mo ba ang pagpatay kay Simalay ay sapat ng paghihiganti? Akala mo ba dahil lang nagising mo ang kapangyarihan ng sagradong kilin ay kaya mo nang kalabanin ng mga Diyos? Ikaw na isang mortal. Alam mo ba kung ano talaga ang kahulugan ng isang Diyos? Ang mga Diyos ay hindi kailanman matatalo. Ngunit nakalulungkot dahil ang katatagan mo ay hindi kailanman makapagpapabago sa iyong tadhana. Ang tagapangalaga ng lupain ng Kunlun. Nagpupugay sa kagalang-galang na kilin. 5,000 taon na ang nakalilipas, binantayan ko ang lupain ng Kunlun. At nasaksihan ko mismo sa sarili kong mga mata ang pagbagsak ng kagalang-galang na kilin. At ngayong lumipas na ang 5,000 taon, hindi ko nahahayaang maulit pa ang pagkakamaling iyon. Noong pinangunahan ni Emperador Zuan Yuan ang laban kay Fachi, sumunod ako sa kanya. Nang bumagsak ang kagalang-galang na kilin, wala akong nagawa para tulungan siya. At pinagsisisihan ko iyon hanggang ngayon. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na ako muling aatras. Noong nakaraan, nang tulungan ko ang 4 na halimaw na maghasik ng kaguluhan, marami akong naging utang na dugo. Sobrang dami nito. Kaya ngayon, hayaan ninyo akong pambawi ay tulungan kayo gamit ang aking lakas.
Isang kawan ng mga langgam. Akala nyo ba matatakot nyo ako sa dami ninyo? Sige, 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 saisabayan kayo ng matandang ito sa inyong laro. Ang mga hukbo ng kamatayan. Ipinadala pa nga nila pati sila. Nakamasid ang mga espiritu ng kamatayan. Laro lang ito para sa kanila. Ilan lahat? Wuxia, 100,000. Natatakot ka ba? Oo, natatakot ako. Natatakot din ako. Kanina lang, tinapakan ako ng asul na dragon sa ilalim ng kanyang mga paa. Akala ko talaga katapusan ko na, pero bigla kayong dumating. At noong sandaling iyon, naisip ko, bakit kaya kayo naparito? Isa lamang akong simpleng mortal. 17 taon akong tinawag na walang silbi ng lahat. Hindi ako malakas at hindi rin ako matalino. Walang espesyal sa akin. Siya ang Kilin. Kaya naiintindihan ko kung bakit ninyo siya sinusundan. Siya naman ang Phoenix. Kaya naiintindihan ko kung bakit ninyo siya pinoprotektahan. Nauunawaan ko. Siya ay tao, pero may paninindigan at lakas ng loob. Kaya hinahangaan ninyo siya. Naiintindihan ko ang lahat ng iyon. Pero paano naman ako? Ano ba ang mayroon sa akin? Hindi ko alam kung anong mayroon sa akin. Pero ang alam ko, dumating kayo. Sinabi ni Luo na 5,000 taon ninyong hinintay ang mga salitang ito mula sa akin. Sinabi naman ni Yinglong na pinalampas natin ito 5,000 taon na ang nakalipas. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na tayo aatras. Sinabi ni Siyang Liu na ang utang na dugo ay babayaran na ngayon. Pero hindi ko kailanman ninais na may bayaran kayo sa akin. Putya, ang nais ko lang ay malaman ng mga Diyos na iyon, na ang mga mortal ay hindi mga langgam na basta na lang tinatatapakan. Ipinadala nila ang 4 na halimaw. Nagpadala sila ng 100,000 mababangis na hayop dahil gusto nilang ang mga ito ang mamatay para sa kanila. Gusto nilang matakot tayo. Gusto nilang lumuhad tayo. Kung ganoon, ipakita natin sa kanila kung ano ang kahulugan ng galit ng isang mortal. Kilin, mas mahina ka pala kaysa sa mga alamat. Phoenix, hindi sapat ang init ng iyong apoy. Mga mortal, sapat ba ang inyong laman upang mabusog kami? Kilin, kung susuko ka, maaari kong iwanang buo ang iyong bangkay. Sumuko, tanungin mo muna sila. Kung papayag ba sila? Ha ha ha. Patayin silang lahat. Mortal, talo ka na.
Idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Nagpadala kayo ng 100,000 mababangis na hayop dahil gusto ninyo kaming durugin. Pero ngayon, 70,000 na sa inyo ang patay. Mayroon pa kaming 3,000. 3,000 laban sa 30,000. Mas marami kayo ng 10 beses kaysa sa amin. Pero may lakas loob ba kayong sumugod? Hay, hindi ka ba natatakot mamatay? Natatakot. Pero mas natatakot akong biguin sila. Nagtitiwala sila sa akin. Namatay sila para sa akin. Kung matatakot ako, mawawala ng saysay ang pagkamatay nila. Ipinadala ninyo ang mga alipieres na ito. Hindi ba't dahil lang gusto ninyo kaming matakot? Sige, lumapit kayo. Tingnan natin kung matatakot kami. Kayo ang natatakot. Mortal, ano ang iyong pangalan? Lin Shuyu. Ako si Lin Shuyu mula sa Nayo ng Yugo. Nayo ng Yugo. Ang nayong nilason, naaalala ko. Mabuti naman kung ganoon. Hindi ko man kayang lipulin ang buong angkan mo, ngunit papatayin ko ang mga kampa na ipinadala mo. Ngayong araw, walang kahit isa sa kanila ang makakabalik ng buhay. Napakayabang mo, sa tingin mo ba ay kaya mo akong labanan? Kami, ito ang landas ng mga mortal. Maaari ninyo kaming patayin, ngunit hindi ninyo kami mapapaluhod kailanman. Umaatres na si Senyor. Panginoon, umatras na kayo, talo na kayo, mayroon pa tayong 30,000. 30,000 laban sa 3,000, pero hindi kayo makasugod. Kung hindi ito pagkatalo, ano pa? Umatras kayo. 5,000 taon na. Nabuhay ako ng 5,000 taon at napakarami ko nang nakitang mga mortal. Natatakot sila sa atin. Lumuluhod sila at nagmamakaawa sa atin. Nag-aalay sila ng mga sakripisyo para sa atin. Ngunit walang kahit isa sa kanila ang ngayong araw, magtatapos na ang lahat dito. Pagalingin ninyo ang inyong mga sugat. Bibigyan ko kayo ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, magaganap ang huling labanan sa mga guho ng Kunlun. Salamat sa inyo. Sa pagtitiwala ninyo sa akin. Iyon ang direksyon patungo sa mga guho ng Kunlun. May 4 na pong naghihintay sa atin doon. Pupunta ka ba? Oo. Mamamatay ka doon. Hindi ba't muntik ka na ring mamatay ngayong araw? Luowo. HMM. Sa tingin mo, ano ang silbi nating mga nakaligtas? Tayo ang pag-asa. Iniwan sa atin ng mga pumanaw ang pag-asa. Nabuhay tayo para ipagpatuloy at ipasa ang pag-asang iyon. Ikaw ang magdadala ng pag-asang iyon. Pagkalipas ng 3 buwan, ipakikita ko sa mga Diyos na iyon kung gaano kabigat ang pag-asa ng mga mortal. Hindi ka pa natutulog. Ano ang iniisip mo, Zukei? Hinahanap niya ako. Kagabi pa niya ako hinahanap ng walang tigil. Tinatawag ka niya. Isang patibong. Alam ko, pero kailangan kong pumunta. Bakit? Dahil natatakot ako. Buong buhay ko, nabuhay ako sa takot. Noong bata pa ako, natatakot ako na baka isa akong halimaw. At ngayon, natatakot naman ako sa kapangyarihan ng Phoenix. Nasa loob ko siya, pero hindi ko alam kung ano ang gusto niya. Minsan, pakiramdam ko pinoprotektahan niya ako. Minsan naman, pakiramdam ko nilalamon niya ako. Natatakot ako na baka kailanman ay hindi ko makontrol ang bagay na nasa loob ko. Alam ni Zukei. Isa siya sa 4 na banal na tagapangalaga. Mas kilala at mas naiintindihan niya ang Phoenix kaysa sa akin. Matagal na niya akong hinihintay. Sige.
Kung hindi mo siya pipigilan, hindi ko rin siya mapipigil. At saka, tama ka naman. Pwede ba akong sumama? Syempre naman. Pumunta siya roon para magpakamatay ng mag-isa. At pupunta ka rin doon para magpakamatay ng mag-isa. Kung pareho kayong magpapakamatay ng magkasama, syempre kailangan kong sumama. Salamat. Nandito ka na pala. Alam kong hinihintay mo ang aking dugong phoenix. 疯狂的血脉 Alam mo ba kung bakit kita hinahanap? 找你吗？ Dahil noong mamatay ang phoenix, nag-iwan ito ng 3 binhi. 留下3枚种子， Ang isang binhi ay nasa akin. Ang isa naman ay nasa kay Xuanwu. At ang huling binhi ay nasa loob ng iyong katawan. 体内 Hindi nagre-reincarnate ang phoenix. Hindi ito kailanman muling isisilang. Manlalamon lamang ang phoenix. Hinati niya ang kanyang kapangyarihan sa 3 bahagi at itinago sa 3 sisidlan. Naghihintay ng tamang pagkakataon para muling mabuhay. Kung ganoon, ako, isa ka lamang sisidlan. Akala mo ba ay pagmamayari mo ang kapangyarihan ng phoenix? Hindi. Ang kapangyarihan ng phoenix ang nagmamayari sa iyo. Pero matutulungan kita. Tulungan ako. Kaya kung lumunin ang binhi ng phoenix na nasa loob mo, pagsamahin ito sa binhing nasa loob ko, upang maging bagong phoenix ako. Noong una, akala ko rin isa akong halimaw. 是怪物。 Noong bata pa ako, matapos mamatay ng nanay ko, nagpalaboy-laboy ako ng mag-isa. Kapag nagugutom ako, kusa akong nagliliyab para mag-ihaw ng mga ligaw na prutas. Kapag nilalamig ako, kusa akong nagliliyab para painitan ang sarili ko. Kapag may nang-aapi sa akin, sinusunog ko sila. Akala ko, pinoprotektahan ako ni ina. Saka ko lang nalaman, na ang phoenix pala yun. Kinamuhian ko siya. Kinamuhian ko siya dahil ginawa niya akong isang halimaw. Kinamuhian ko siya dahil hindi ko magawang mamuhay ng normal gaya ng iba. Kinamuhian ko siya dahil ginawa niya akong matakot sa sarili ko. Pero kalaunan, may nakilala akong 2 tao, sabi ni Lin Shuyu. Wala siyang pakialam kung maging ano man siya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay kung ano ang pinipili niyang maging. Hindi ko yun naintindihan noon. Ngayon, naintindihan ko na. Kahangalan. Imposible, hindi ka pagganap na nagigising. Paanong nangyari yun? Hindi ito basta paggising, kundi pinili ko siya. 择了他， Ako, si Suyu, sa ngalan ng Phoenix, ay naghahayag. Poprotektahan ko ang mga taong mahal ko. Ganoon pala yun. Hindi pala muling pagkabuhay ang hinihintay ng Phoenix, kundi ang pagpili kahit huli na. Ipakita mo sa akin kung ano talaga ang anyo ng isang tunay na Phoenix. Nako! Nalaman din ng Phoenix
na nagkamali siya. Ang paglamon sa lahat ng bagay. Sa huli, ay mag-iiwan lang sa iyo na nag-iisa. Kaya bago siya tuluyang maglaho, iniwan niya ang pinakadalisay na binhi sa mga tao. Pakisabi kay Xuanwu, sabihin mo sa kanya, na nahanap ko na ang sagot. Maligayang pagbabalik. Anong iniisip mo? Si Baiho, bakit mo naman siya iniisip? Sa tingin mo, bakit ganoon na lang ang hangarin niya? Dahil isinilang siyang Diyos ng digmaan at pagpaslang. Hindi lang noong araw ng malaking labanan. Ako ang pinakamalapit sa kanya. Bawat pag-atake niya, may kasamang matinding puot. Hindi galit sa atin, kundi sa iba pang bagay. Ang tingin niya sa atin. Hindi tulad ng pagtingin sa isang kaaway, kundi parang nakikita niya ang dating sarili niya. Hahanapin mo ba si Baiho? Dahil hindi siya katulad ni Zuke. Kung bakit ka gustong lumunin ni Zuke ay dahil sa kasakiman. Pero pinapatay tayo ni Baiho dahil sa takot. Natatakot siya, kaya gusto muna niyang patayin ang lahat ng posibleng maging banta sa kanya. Gusto kong malaman kung ano ang kinatatakutan niya. Oh, Terena, bakit ka nakatingin sa akin? Pupunta kang mag-isa kay Baiho para lang magpakamatay. Sasama rin ako, maiwan ka rito. Bakit? Kagigising pa lang ng Phoenix at hindi pa matatag ang kapangyarihan nito. At kapag hindi kami nakabalik ni Xiao Zhao, kailangan may magpatuloy. Zhao Meng. Bantayan mo ang kampo. Hahanapin namin si Baiho at babalik kaming buhay. Napakabigat sa pakiramdam ng lugar na ito. Hamak na mortal, nag-iisa kang pumunta rito para magpakamatay. Hindi ako naparito para haminin ka. Naparito ako para magtanong. Bakit? Bakit mo kami pinapatay? Hahaha, bakit? Dahil mahihina kayo. At ang mahihina ay dapat lang isakripisyo. Iyan ang batas ng langit at lupa. Eh ikaw, isinilang ka ba talaga bilang Diyos ng pagpaslang? O nanggaling ka rin sa pagiging mahina at gumapang lang pataas? Ano ang nalalaman mo? Wala akong alam. Pero hula ko, ang pagnanais mong pumatay ay nagmumula sa takot. Natatakot kang baka maging mahina ka ring muli, kaya hindi ka tumitigil sa pagpatay, at pagpatay. Pinapatay mo ang lahat, hanggang sa matakot sila sa iyo, hanggang sa wala nang manggahes na haminin ka, hanggang sa malimutan mo na kung bakit ka nga ba pumapatay. Manahimik ka. Ano ba ang kinatatakutan mo? Natatakot ka bang maalala ang itsura mo nung mahina ka pa? Wala kang alam. Hindi mo alam ang pakiramdam ng maging mahina. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang tapakan at lapastanganin ng iba. Wala kang alam. Ako, walang alam. 17 taon akong pinagtawanan ng buong baryo. Sinabi ng lahat na isa akong walang silbi. Sabi nila, hindi ako karapat dapat mabuhay. Hindi ko man lang magawang makipagkasundo sa mga espiritong hayop. Wala akong kayang talunin. Kahit sino. Kaya pinapanood ko na lang kung paano lumakas ang iba. Pinapanood silang pinagtatawanan ako. Alam mo ba ang pakiramdam na yon? Alam ko ang pakiramdam na yan. Mas alam ko yan kaysa sa kahit sino. Itinakwil ka rin ba ng lahat? Kumain ka muna. Mabuhay ka.
Dahil sa pagpapatuloy lang sa buhay, doon ka lang magkakaroon ng pagkakataong lumakas. May isang matandang nagligtas sa akin noon. Binigyan niya ako ng pagkain, at tinulungan akong mabuhay. Pagkatapos yun, umalis na siya. Matagal ko siyang hinanap pagkatapos yun. Nahanap ko siya sa wakas. Pero anong nangyari sa kanya? Patay na siya. Ako ang pumatay sa kanya. Hindi ko alam na siya pala yun. Napakalakas ko na noong mga oras na yun. Sobrang lakas ko, natakot na sa akin ang lahat. Nang mag-alsa ang mga tao, pinuntahan ko sila para supulan. May isang matandang hamarang sa harap nilang lahat. 在所有人面前， Pinatay ko siya. At saka ko lang nakilala ang mukha niya. Bago siya malagutan ng hininga, ganyan din ang tingin niya sa akin. Walang galit, walang takot. Tanging pagkadismaya lang. 失望 Naging isang nilalang ako na pinakaayaw niyang kahantungan ko. 东西。 Kaya ba hindi ka tumitigil sa pagpatay? Dahil natatakot kang maalala siya. Ang puso mo, nakakulong pa rin sa gitna ng unos na yon. Hindi ka na mahina ngayon. Hindi mo na kailangang matakot pa. Huwag ka nang matakot. Nanalo ka na. Hindi ako nanalo. Ikaw ang nanalo. Dahil napatunayan mong mas malakas ang pagprotekta kaysa sa pagpatay. 更强。 Ang matandang yun. Ito ang palagi niyang gustong iparamdam sa akin. Ngunit napakahangal ko. Inabot ako ng maraming taon pero hindi ko pa rin naintindihan. Pupuntahan ko na siya sa pagkakataong ito. 这次 At hindi ko na siya bibigwin pa. Salamat. Dahil ipinaalala mo sa akin. 记起来， Nawala na siya. Hindi. Umuwi na siya. Ayos ka lang ba? Paano naman si Baiho? Umuwi na ba siya? Ang mahalaga, buhay pa siya. Sa loob ng 5,000 taon, walang sino mang nakatalo kay Baiho. Ikaw. Hindi ikaw ako, kundi ang sarili niya. Alam niyang narito tayo. Mas mabuti nga iyon para hindi na natin siya kailangang hanapin pa. May 300 metro pa. 100. May 50 metro na lang. 30 metro na lang. Kapit lang. Mga mortal, naparito ba kayo para magpakamatay? Hindi. Naparito kami para patayin ka. Patayin ako. Wahahahahaha. Alam niyo ba kung ilang taon na akong nabubuhay? 50,000 taon, nabubuhay na ako ng 50,000 taon. Daan-daang kaharian na ng mga mortal ang sumikat at bumagsak. Libo-libo na ring mga alamat ninyo ang nagbago. 10,000 na ring mga bayani ninyo ang nangamatay. Ngunit hanggang ngayon, buhay pa rin ako. Alam mo ba kung bakit? 什么吗？ Dahil napakalakas ko. 强， Sapat ang lakas ko para walang sino mang makapatay sa akin. Paano naman ang nayo ng Yugo? 137 katao. Matatanda, bata, lalaki, babae. May mga taglay na kapangyarihan at may mga wala. Naging sapat ba ang lakas nila? Naging banta ba sila sa'yo? Ano ba ang kinatatakutan mo? Hindi na sila muling mabubuhay pa. Walang mababago ang galit mo. 不了什么。 Ngunit may isang bagay. Kaya ng galit na ito na patayin ka. 杀了你！ Oh.
Oh. Ha 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 ha. Ha. Sa ganyang kaliit na kakayahan, bakit hindi ka pa mamatay, Metei? Dahil hindi pa kita napatay. 没杀了你！ Bakit hindi ka mapatay-patay? Bakit paulit-ulit ka pa ring bumabangon? Bakit hindi ka pa bumabagsak? 倒下， Noong mamatay si Guru Wang, may sinabi siyang isang bagay sa akin. Mabuhay ka. At ngayon, ako naman ang magpapatuloy para sa kanya. Alam mo ba kung bakit ko pinatay ang mga taong 这 yon? 些人马， Ayokong malaman. Wala akong pakialam sa tinatawag nilang hustisya o sa kapakanan ng nakakarami, o sa pagsasakripisyo ng kakaunti para lang iligtas ang marami. Ang alam ko lang, pinatay mo sila. At tama ka naman, walang pakialam sa dahilan. Ang mahalaga lang ay kung ano ang ginawa mo. Wang Jiaoxi, Erui, 水 Godan, Li Shen. 离神， Kapitan, naipaghiganti ko na kayo. Tara na. Ano yun? Hindi ko alam. Itago mo muna. Ano naman ang susunod? May dalawa pa, di ba? Si Xuanwo at si Chulong. Natatakot ka ba? Natatakot. Pero hindi na ba tayo tutuloy? Kung ganoon, tara na. Alam ni Xuanwo na siya na ang huli sa apat na sagradong nilalang, at siya rin ang pinakamahirap talunin. Bakit siya ang pinakamahirap? Sa loob ng 50,000 taon, walang sino man ang nakakita sa kanya na talagang lumaban. Kung ganoon, paano siya naging isa sa apat na sagradong nilalang? Dahil walang sino man ang makasira ng depensa niya. Hindi tama ang lugar na ito. Huwag kang tumakbo. Buhay ang tubig dagat. Kilin, Phoenix, nakarating kayo, naparito kayo, para patayin ako. Patay na sina Qinglong, Baiho, at Suke. 朱雀都死了， Napakalakas ninyo.
Natatakot ka ba? Hindi ito dahil sa takot. Ayoko lang lumaban. Bakit? Teka, natutulog ba siya? Hindi nyo kailangang lumaban. Maupo kayo. Matagal nang walang napapadpad dito. Ano ang gusto mong sabihin sa amin? Alam ko ang katotohanan. Anong katotohanan? Akala nyo ba ang muling pagbubukas ng daanan patungo sa mundo ng mga Diyos ay para iligtas ang daigdig? At akala nyo rin ba na ang mga patay na espiritu ang utak sa likod ng lahat? Mali kayo. Lahat kayo ay nagkakamali. Kung ganoon, ano ba talaga ang katotohanan? Magsalita ka naman. Ang muling pagbubukas ng lagusan patungo sa mundo ng mga Diyos ay hindi para iligtas ang daigdig, kundi para palayain si Zulong. Anong sinasabi mo? 5,000 taon na ang nakalipas. Ang ikinulong ng lahing kilin ay hindi ang mundo ng mga Diyos, kundi si Zulong, isang nilalang na mas matanda pa sa 4 na espiritu. Sinilang siya sa simula ng kawalan at kaguluhan. Bago pa man magkaroon ng mundo ng mga Diyos, siya ang pinagmulan ng lahat ng kasamaan at kaguluhan. Ang 4 na espiritu. Ang 4 na espiritu ay nalinlang ni Zulong. Kahit nakakulong, ginamit niya ang kanyang isip para impluwensyahan ang mundo sa labas. Sinabi niya sa 4 na espiritu na malapit nang gumuho ang lagusan patungo sa mundo ng mga Diyos. Kapag hindi ito muling binuksan, mawawasak ang mundo ng mga tao. Naniwala ang 4 na espiritu. Naniwala sila, dahil bahagi yon ng katotohanan. Totoong humihina na ang lagusan ng mga Diyos, pero inilihim ni Zulong ang pinakamahalagang bagay. Ang kabilang dulo ng lagusan ay hindi ang mundo ng mga Diyos, kundi ang kanyang kulungan. Ang pagbubukas nito ay hindi para iligtas ang mundo, kundi para palayain siya. Kaya, ang 137 tao sa Baryo Yugo ay pinatay ni Zulong gamit ang kamay ng 4 na espiritu para makuha ang dugo ng mga banal na nilalang at tuluyang mabasag ang selyo. Matagal kaming nabuhay sa labis na pagsisisi habang pinapanood ang pagkaubos ng lahing kilin. Naging mga pyesa lang kami ni Zulong. Naging mga pyesa lang niya kami. Kung alam mo pala ang katotohanan, bakit hindi mo sinabi agad? Kung nagsalita ba ako, may maniniwala ba? Pumunta ako rito para mag-higanti. At para malaman din ang katotohanan. Ngayong sinabi mo na sa akin ang katotohanan, tama na. Hindi mo ba ako papatayin? Hindi mo ba ipaghihiganti ang baryo natin? Gusto kong mapanood mo ang kamatayan ni Zulong. Malaki na ang ipinagbago mo. Saang banda ako nagbago? Dati, paghihiganti lang ang nasa isip mo. Pero ngayon, gusto mo nang may mabuhay. Dahil kahit patayin ko siya, hindi na muling mabubuhay ang mga kanayon ko. Pero ang mga buhay pa. May magagawa pa kami. Kaya, anong gagawin natin ngayon? Nasaan si Zulong? Ang bitak sa pinakamalalim na bahagi ng guho ng Kunlun. Iyon ang kanyang kulungan. Naintindihan ko. Tara na. Saan natin hahanapin si Zulong? Lin Shuyu. Tapos na ang panahon ng mga Diyos. Hindi. Nagsimula na ang panahon ng mga tao. Nagmamasid siya sa atin. Alam ko. Pumasok tayo sa bitak. Putya. 1,000 taon. Sa wakas, may napadpad din dito. Halika, lumaban ka. Ang pagpanaw ng Diyos ng walang dahilan. Iyon ang tadhana ng sanlibutan.